Hallelujah, 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 Hallelujah. Ang tinig ko'y pakikinggan ng kabilang sa'king kawan. Ako'y kanilang susundan. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Taglamig na noon, kasalukuyang ipinagdiriwang sa Jerusalem ang pista ng pagtatalaga ng templo. Naglalakad si Jesus sa templo sa portiko ni Solomon. Pinaligiran siya ng mga Hudyo at sinabi sa kanya, "Hanggang kailan mo kami pag-aalinlangin? Kung ikaw ang Kristo, sabihin mo na ng tiyakan." Sumagot si Jesus, "Sinabi ko na sa inyo, ngunit ayaw ninyong maniwala. Ang mga ginagawa ko sa ngalan ng aking Ama ang nagpapatutuo tungkol sa akin. Ngunit ayaw ninyong maniwala, sapagkat hindi kayo kabilang sa aking mga tupa. Nakikinig sa akin ang aking mga tupa. Nakikilala ko sila at sumusunod sila sa akin. Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan at kailanmay di sila mapapahamak. Hindi sila maaagaw sa akin ninuman. Ang aking Ama na nagbigay sa kanila sa akin ay lalong dakila sa lahat at hindi sila maaagaw ninuman sa aking Ama. Ako at ang Ama ay iisa." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo ang lahat. Sabi ni Kristo, ang kanyang mga tupa ay nakikinig sa Kanya at sumusunod sa Kanya. Kaya nga sinabi ng Panginoon sa atin, darating ang katapusan, ihihiwalay niya ang kambing sa mga tupa. Magkaiba itong dalawang ito, ang kambing at ang tupa. Ang kambing, hindi yan sumusunod, hindi yan nakikinig, nanunungag, naninipa. Ang tupa, kahit dalhin na siya sa ihawan, hindi yan maninipat, susungag, siya ay susunod. Ito ang pagkakaiba nitong dalawang ito. Kaya nga sa mundo, marami din ang mga ganitong sumusunod kay Kristo. Animoy mga tupa, pero mga kambing. Kaya nga sa unang pagbasa, sa Antioquia, unang tinawag ang mga sumunod kay Kristo na mga Kristiyano. Ano ibig sabihin ng Kristiyano? Mga tao na kawangis ni Kristo, namumuhay ayon sa kalooban ni Kristo. Hindi lang sa papel o sa pangalan sila Kristiyano, kundi sa totoong buhay, maging sa kanilang pamumuhay. Marami sa atin, Kristiyano lang sa papel, pero hindi sa totoong buhay. Makikita ito. Kaya nga sad to say, ang Pilipinas is a Christian country. Isang bansa na napakarami ng populasyon ng mga Kristiyano. Pero sad to say, also the Philippines is the most corrupt, dishonest country. Tama o tama? Kaya nga, makikita natin yung pagkakahiwalay ng buhay at ng buhay pananampalataya. Para bagang pag pumasok tayo sa simbahan, parang iba tayo. Mabait, para hindi makabasag pinggan. Kanimoy parang tupa.
maamong-maamo. Paglabas, iba ka na naman. Para bagang sinuot mo lang yung pagiging Kristiyano sa loob ng simbahan. Paglabas mo, no, hinubad mo naman, ibang tao ka na naman. No? Hindi pwede. No? Nung tayo bininyagan, sinabi ng Diyos, no, bininyagan ka sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. At simula sa araw na ito, ikaw ay isang Kristiyano. Ang problema, hindi nagaganap sa atin ang pagiging Kristiyano. No? Ibang-iba ang buhay natin. Kaya nga maraming mga tao ang hindi naniniwala sa simbahan. Bakit? Hindi nila nakikita si Kristo sa atin. Ang mga tao, mga unang Kristiyano sa Antioquia, no? Sasabihin ng mga pagano, ang taong iyan ay Kristiyano kasi makikita sa kanya ang imahe ni Kristo. Sa iyo, kapatid, makikita ba ang imahe ni Kristo sa iyo? Kahit hindi ka magsasalita patungkol kay Kristo, masasabi ba ng iyong kapitbahay, Kristiyano yan? Ha? Ano bang ibig sabihin ng isang Kristiyano? Hindi lang siya basta nakikinig. Kasi ang kanyang pinapakinggan ay sa kanya din isinasa puso. No? Pagkatapos pakinig, hindi niya pinapalabas sa kabila. Pinapapasok niya sa kanyang puso. Pagkatapos sa kanyang puso, isinasabuhay niya ang kanyang napapakinggan. No? Alam niyo po, meron akong karanasan, nung ako ay ma-assign sa Tondo. No? Maraming mga snatcher, hold-upper dyan sa Tondo, bago sila mang-snatch at mang-hold up, dadaan niya sa simbahan. Ilang krus yan, no? Luluhod-luhod pa yan. No? Pero tingnan mo, no? Naniwala sa Diyos, pero yung buhay niya, no, ay kabaliktaran ng inuutos ng Diyos. Ang isang Kristiyano ay makikilala kasi siya ay nagmamahal. Ang isang Kristiyano o ang komunidad ng isang Kristiyano ay makikilala sapagkat sila'y nagkakaisa. No? Hindi nagkanya-kanya, hindi nagkawatak-watak, hindi magkakahiwalay ang kanilang buhay at ang kanilang pananampalataya. Lagi ito magkaugnay. Kahit nasa labas man sila, makikita sa kanila ang pagiging Kristiyano, ginagawa nila ang kalooban ng Diyos. Nakikinig sila sa tinig ng pastol na walang iba kundi si Kristo at sumusunod sila sa sinasabi ni Kristo. Kaya kung sana magiging ganap tayong mga Pilipino, maging tunay na Kristiyano, wala nang magnakaw ng mali-malitang pera. No? Wala nang gahaman sa kapangyarihan. Wala nang mag-iisip para sa sarili lang, kundi sa kapakanan ng lahat. Napakaganda sana ng Pilipinas. Napakaganda sana ng mundo kung ang lahat ay tunay na Kristiyano. Kasi ang Kristiyano, kahit gawan mo ng masama, hindi gaganti ng masama. No? Tingnan mo ibang bansa, Kristiyano sila, pero nagpapalipad ng missile. No? Pag natamaan yung ego nila at pride, psss, boom. Ha? Gera ka agad. No? Kung sana ang buong mundo ay tunay na Kristiyano, pag ninakawan, hindi na mag-iingay, hindi na magdidemanda. No? Pag ninakawan ka ng iPhone 17 Pro, ihahabol mo pa yung charger kasi mahal yung charger. Ito pa charger para di ka mamumblema. No? Pag ginawan ka ng masama, hindi ka gaganti ng masama. Bagkus, kabutihan ang iyong iginaganti. Tulad ng ginawa ni Kristo. Sinampal siya, sinabunutan, sinuntok, tinusok sa tagiliran na tumago sa kanyang puso. Meron bang sinabi si Kristo? Umangal ba siya? Nagmura ba si Kristo? Hindi. Anong sinabi niya? Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Isang taong nagmamahal kahit sa kanyang kaaway. No? Kaya ito po ang imahe ng isang Kristiyano. Sana ito ang makikita sa atin. No? Pag merong nanlibak, o tumira sa iyo sa Facebook, kahit hindi nilagyan ng pangalan, pero alam mong ikaw ang pinapatamaan, hindi ka ba magre-reply ng masama? Kung hindi ka nagre-reply, isa kang Kristiyano, isa kang tupa. Pero pag ikaw ay nag-reply, kahit kakaunti lang, kahit PI lang yung reply mo, hindi ka tupa, isa kang kambing. Hindi ka kabilang sa kawan ng Panginoong Jesus.
hindi mo kawangis si Jesus. No? Kaya mga kapatid, walang silbi ang pabalik-balik natin sa simbahan. Tingnan mo Pilipinas, maraming simbahan. No? Maraming nagdadasal. Bawat okasyon o kahit na linggo, punong-puno ang simbahan. Pero bakit marami pa rin ang magnanakaw, ang sinungaling? Marami pa rin ang marites, marisol at marikar. Bakit marami pa rin ang gahaman sa kapangyarihan? Kasi hindi naging ganap sa kanila. Yung pinapakinggan na salita, hindi naman talaga pumapasok sa kanilang puso. Hindi sila tunay na nakinig sa tinig ni Kristo. Kaya nga sabi ng Salmo, if today, kung ngayon napakinggan mo ang tinig ng Panginoon, huwag mong patigasin ang iyong puso. Kaya itong mga taong ito, na nagpahayag ang mga unang Kristo after the martyrdom of St. Stephen, nagpulasan ang mga Kristiyano, pero hindi sila nagtago. Nagpahayag sila, unang-una sa mga Hudyo, at meron din sa mga pagano. At ang nakikinig ay nakakabenepisyo, sapagkat sila ay nagkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya ang buhay ng isang Kristiyano, nakikinig, nakikilala si Kristo, at sila ay tumatalima at sumusunod at sumasampalataya kay Kristo. Hindi lang sila nakinig, naniwala, pero walang ginawa. Nanatili pa rin aba sa pananampalataya. Kaya mga kapatid, sana itong sinasabi ni Kristo, ang mga tupa ko ay nakikinig sa akin at sumusunod sila sa akin. Kung nasaan ako, nandoon din ang mga tupa. Sana pagdating ng araw sa buhay natin, sa katapusan, tayo ay mapabilang sa tupa para tayo ay makapasok sa kaharian ng Diyos. Sana hindi tayo mapabilang sa kambing. Nakarinig na ng salita, matigas pa rin ang puso. Nagpakilala na si Kristo, bulag pa rin sa katotohanan at natili pa rin makasalanan. Kung binibigyan tayo ng pagkakataon ng Diyos, let's grab this opportunity kasi hindi tayo panghabang buhay dito sa mundo. All of us will die. And we're going to face God. At tatanungin ng Diyos, ano ang laman ng puso mo? Kristiyano ba o hindi? Kasi ang Kristiyano, nagmamahal at nagpapatawad. Ang hindi Kristiyano, nagtatanim ng galit at laging merong masamang loob. Sana mga kapatid, sa pangalan natin ay magiging ganap tayo. Kahit hindi natin sabihin na ako ay Kristiyano, sana makita sa pang-araw-araw nating buhay na totoo na tayo ay alagad ni Kristo, kanyang mga tupa kabilang ng kanyang kawan. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen.